Sa umagang ito, mulit-muli, malaki ang biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Naniwala ba kayo na sa inyong pagparito ay pinagkalooban tayo ng Panginoon ng biyaya? Opo. Isang biyaya na tayo ay nagkasama-sama at nagkikita muli. At may mga bagong mukha tayong nakakasama at dumadami ang mga bagong mukha at ating nakikilala. Kinukulang na ang ating upuan. Nagpapahayag na talagang dumadami na tayo dito sa ating simbahan, sa tahanan ni Maria sa bodega. Isang biyaya na tayo ay binigyan ng pagkakataon upang maipahayag natin ang ating mga papuri at mga pasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Isang biyaya na binigyan tayo ng pagkakataon upang maidulog natin sa Diyos ang ating mga panalangin. At tayo ay nananalig at umaasa na sana ibigay sa atin ng Diyos ang ating hinihingi. Lalong-lalo na kung ang mga ito ay para sa ating kabutihan at sa ating ikaliligtas. Sa pagsisimula ng Diyos, sa paghahanda natin ng banal na misa, kaagad-agad nating natanggap ang isang biyaya nung tayo ay humihingi ng kapatawaran sa mapagkakamali at pagkakasala na ating ginawa. Sa pagsabi natin, inaamin ko sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala. At ano ang sabi ng pari sa wakas ng panalangin ito? Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. At sumagot tayo, Amen. Opo, nananampalataya kami na ang Diyos ay handang magpatawad sa amin. Biyaya na muli napakinggan natin ang tinig ng Diyos, ang kaniyang mga salita na nagpaalaala sa atin kung ano ang makarapat dapat nating gawin. At maya-maya, biyaya muli ang ating matatanggap dahil pinaniwalaan natin ang ating totoong pagkain na magbigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga pagsubok sa buhay ay ang katawan at dugo ng ating Panginoon. At sa huling bahagi ng banal na misa, muli biyaya ang ating matanggap. May bring house pa. Ano ang sabi ng pari sa katapusang bahagi ng banal na misa? Sumain niyo ang Panginoon. At pagpalain at basbasan kayo ng ating Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Natapos na ang banal na misa. Dalhin ninyo, bring house, dalhin ninyo ang pag-ibig at kapayapaan ng Panginoon. Ibig sabihin, sa banal na misang ito, napakaraming biyaya ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At karapat-dapat lamang na siya ay ating papurihan at pasalamatan. Amen? Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo ng panahon ng Kwaresma. Ikatlong linggo ng panahon ng Kwaresma. At sabi natin na ang panahon ng Kwaresma ay 40 araw na paghahanda. Ang katanungan ko ngayon ay, kamusta naman ang ating paghahanda? Dito na naman tayo. Talagang inihahanda ba natin ang ating mga sarili o gumagawa ba talaga tayo ng makongkretong paghahanda?
upang maging meaningful ang pagdiriwang natin ng mahal na araw, ang tinatawag nating Semana Santa. Dahil sabi natin na sa Semana Santa o sa mahal na araw, balik-balikan natin at alalahanin muli kung paano at gaano tayo minahal ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga pagpapakasakit, kamatayan sa krus, at ang kanyang muling pagkabuhay. Tanda ng kaniyang dalisay at tunay na pagmamahal. Mga minamahal na kapatid, sa ikatlong linggo ng panahon ng Kwaresma, narinig natin ang mga salita ng Diyos. Lalo't lalo na ang ating Ebanghelyo, na marami tayong matutunan na mga magagandang aral sa ating buhay. Narinig natin sa ating Ebanghelyo na malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Kasi kaugalian ng mga Hudyo, kapag panahon ng kanilang kapistahan, sila ay mag-aalay. Dahil para sa kanila, ang piyesta ay isang pagkakataon upang magpasalamat. At sa kanilang pag-aalay, kung medyo maganda ang buhay, mag-aalay ka ng baka. Sinusunog kasi iyon, ha? Tapos, kung medyo okay rin ang buhay, pwede ka rin mag-alay ng tupa. Kung medyo mahirap ang buhay, kalapati lang. O mag-aalay ka ng pera, pero kailangan mo ang ialay ay money temple. Kaya merong money changer sa loob ng compound ng kanilang templo. Kapag ikaw ay mag-aalay, kunwari ng baka, tupa at kalapati, hindi ito manggaling sa iyong farm o sa iyong tahanan. Ang iyong ialay ay bibilhin mo diyan sa nagtitinda sa loob ng compound ng templo. So, na-imagine na ninyo? So, maraming tao, ibig sabihin, maraming baka, maraming tupa, maraming kalapati, kasi lahat ng mga tao o pamilya ay talagang mag-aalay. Kasi kultura at tradisyon ng mga Hudyo, kapag kanilang kapistahan, lahat ng pamilya ay talagang mag-aalay. As a part of their thanksgiving for the many blessings God has given to them. So yun po yung kalagayan o situation na napapalibot sa templo. At syempre, ang may kontrol ng mga presyo ng baka, tupa, at kalapati ay ang nagmamanage ng kanilang templo. So, ibig sabihin, ang naglilingkod sa simbahan, sila ang nagkokontrol ng halaga ng kanilang iaalay. Siyempre, anong ini-expect natin? Siyempre, mahal yon. Kasi wala kang choice. Kailangan mong bumili doon. Kung wala kang dalang mga, kung hindi ka mag-alay ng mga hayop, kailangan mo ng money changer. So, ikokontrol din nila ang exchange rate ng money temple. So, ganon ang kalagayan sa palibot ng templo na kung saan ay pumunta si Jesus. Maingay, magulo, madumi, mabaho, napakaraming tao, at higit sa lahat, merong hindi magagandang sistema ang nagaganap. Lalong-lalo na ang pagpapanlupig ng mga taong mahirap. Kasi yung mga mahirap, they have no choice. They have to buy ng kalapati into a higher price. Sa exchange rate, syempre mababa ang rate. Kung gusto mo ng malaki-laki, so malaking halaga din ang ipa-exchange rate mo. So, ibig sabihin,
merong mga hindi magagandang nagaganap sa loob ng compound ng templo. Ngayon, pumunta si Jesus. I-imagine natin, ganun kagulo. Parang palengke talaga, ang ingay ng mga tao, tunog ng mga hayop. Tapos siguro ang mga tao nagsisigawan kasi kung pwede, tawaran nila yung presyo ng kanilang bibilhin. At na-imagine natin na pagpasok ni Jesus, ganun kagulo, gumawa siya ng isang panghagupit na lubid. At ano ang kanyang ginawa? Ipinagtabuyan sa labas ang mga mangangalakal, pati ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang mga salapi na mga namamalit at pinagtataob niya ang mga lamesa ng mga nagtitinda. Siguro sumisigaw din si Jesus. Ang sigaw niya, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. At narinig natin ang makarugtong ng ating ebanghelyo. Mga minamahal na kapatid, sabi ko kanina, maraming mga isinasabi sa atin na mga magagandang aral na itinuturo sa atin. Una, pinaalalahanan tayo ng ating mga simbahan, ang ating mga kapilya ay tinatawag nating bahay ng Diyos, bahay dalanginan. At kapag bahay ng Diyos, bahay dalanginan, ibig sabihin, ito ay isang banal na lugar. It is sacred. Ibig sabihin, ang ating mga simbahan, gaano man kaliit, ang ating mga kapilya, gaano man ito kabarong-barong, ay itinuturing nating banal, sacred place. Dahil sa mga lugar na iyon, tayo ay nakikipag-date sa ating first love, ang ating Panginoon, na totoong umiibig sa atin. At ang mga lugar na iyon ay talagang lugar na kung saan tayo ay nakikipag-usap sa ating Diyos. Tayo ay nag-aalay ng ating mga panalangin at mga papuri at pasalamat sa Kanya. At dahil ang ating mga simbahan, ang ating mga kapilya, is a sacred place, bahay ng Diyos, pinagaganda natin. Pinapalamutian natin. Kasi hindi naman tayo nagdi-date sa mga tabi ng basurahan eh. Hindi naman tayo nagdi-date ng ating mahal sa buhay sa malugar na marumi at mga maingay. Tayo ay nagdi-date ng ating minamahal sa pinakamagandang lugar. Pinipili natin ang pinakamagandang lugar at doon tayo nagdi-date. Ganon din sa ating Diyos. Kaya pinapalamutian natin ang ating mga simbahan na magagandang palamuti. Dahil para sa atin, ito ay sacred place. Kaya nga, dahil ito ay sacred place, ipinapahayag natin ang ating paggalang. Kaya di ba, pag pumapasok tayo ng simbahan, tayo ay nagbabaw. Tayo ay nag-genuflect. Ang mga iyan ay tanda ng ating pagre-respeto at paggalang. Subalit kung minsan, nakakalungkot ng ating simbahan, maraming simbahan, ang parang hindi natin binibigyan ng halaga. Maraming simbahan, pagkatapos ng misa, ang dami-daming basura ang iniiwan. Mga empty bottled water, mga balat ng kinain ng mga anak sa loob ng simbahan. Pati ang upuan natin, ilalim ng ating mga upuan, punong-puno ng mga bubble gum na idinikit sa ilalim ng ating mga upuan. Ang ibang makabataan ay ginagawa nilang dating place
ang ating simbahan. Mayroon ding mga manang-manang na ang simbahan ay ginagawa nilang bahay tsismisan. Nag-uusap sila ng buhay ng iba at naririnig ng Diyos ang kanilang pinag-uusapan tungkol sa kanilang kapitbahay o kanilang kakilala. Mga kapatid, muli, ang simbahan, bahay ng Diyos, bahay dalanginan, it is a sacred place. Kaya dapat nating igalang, dapat nating ipahayag ang ating pagmamahal at pagpapahalaga. Kaya nga, kapag bumili tayo ng bulaklak, sana hindi tayo magreklamo, bulaklak na naman, bibili na naman. Gagastos na naman. Sana maging generous tayo sa Panginoon. Lalo-lalo na ito ay kanyang bahay. At dito tayo nakikipagtagpo sa Kanya. Pangalawa, sabi natin na ang simbahan ay hindi lang simbahang bato. Di ba? At itinuturo sa atin ng ating katisismo ng ating mga katawan, ang ating buhay is temple of the Holy Spirit. Bahay ng Diyos ang ating mga katawan. At kung ang ating makatawan, ang ating buhay, ang ating mga puso ay bahay ng Diyos, ibig sabihin, ang ating mga buhay is a sacred, banal ang ating mga buhay. At dahil ito ay sacred, dahil ito ay banal, dapat nating igalang ang ating mga buhay at ang ating katawan. Huwag natin sanang gamitin ang ating makatawan sa paggawa ng makasamaan. At huwag natin sanang papahariin ang kasamaan sa ating mga buhay. Dahil ang buhay na ito is a sacred. It is the temple of the Holy Spirit. Anong ginawa ni Jesus sa templo sa ating ebanghelyo? Anong ginawa ni Jesus? Nilinis niya ang templo. Wow! Kung ang ating mga buhay ay templo ng Diyos, nitong panahon ng Kwaresma, dapat din pala natin linisin ang templong ito. Ibig sabihin, mag-general cleaning tayo ng templo ng Diyos. Mag-general cleaning tayo sa ating mga sarili. Sabi ng katapusang bahagi ng ating ebanghelyo, talastas ng Diyos ang lahat ng nasa loob ng bawat tao. Wala nang iba pang magsumbong sa Diyos. Ay, si Juan, ganun yung kanyang ginawa. Alam na ng Diyos kung ano ang ating kalooban. Wala tayong maitatago sa Panginoon. Kaya, nitong panahon ng Kwaresma, tayo ay inaanyayahan, mag-general cleaning tayo ng ating mga sarili. Linisin natin yung mga alikabok ng ating mga puso. Tanggalin natin ang mga nakadikit na dumi sa ating mga buhay. Alisin natin ang mga cobwebs ng ating kalooban. Dahil si Jesus ay nag-general cleaning ng templo, tayo rin ay kanyang inaanyayahan na hayaan natin siya na mag-general cleaning at tayo ay tumulong sa kanya upang magkaroon ng general cleaning ang ating buhay at ang ating puso. Dahil ang ating buhay ay bahay ng Diyos, templo ng banal na Espiritu Santo. Na sana pagdating ng Pasko, ng muling pagkabuhay, mabangong-mabango tayo. Ang linis-linis natin at ang ganda-ganda ng ating puso. Diba, tuwing tayo ay magkukumunyon, tinatanggap natin si Jesus. Pero ang katanungan, malinis ba yung tinitirahan ni Jesus? Di ba pag magkumunyon tayo, sino ang tinatanggap natin? Hindi ostya, di ba? Sino ang tinatanggap natin? Ang Panginoon.
Ngayon, saan pumupunta ang Panginoon? Siyempre, sa ating kalooban. Ngayon, yung tanong, ang tinitirhan ng Panginoon na ating kalooban, malinis ba? Mabango ba? Maayos ba? Linggo-linggo, pumapasok siya dyan. O gusto mo bang pagpasok niya, ang baho-baho, ang dumi-dumi, o ang gulong-gulo? Kaya sabi niya, sana nitong panahon ng Kwaresma, mag-general cleaning tayo. Para pagdating ng Pasko na muling pagkabuhay, malinis, maayos, at mabango ang templo ng Panginoon. Sabi ni Bishop Ambo nung mag-visit siya tayo, sabi niya, ayusin niyo muna ang simbahan ng tao, saka na ang simbahang bato. Ibig sabihin, dahil ang ating makatawan, ang ating mga buhay, ay bahay ng Diyos, ibig sabihin, lahat tayo ay bahay ng Diyos. Lahat pala tayo ay simbahan. Lahat pala tayo ay templo ng Panginoon. At bilang mga templo ng Panginoon ang bawat isa, sana itong mga templo na ito ay magtutulungan. Sana ang mga templong ito ay marunong magmamalasakit. Sana ang templong ito ay marunong sumuporta, lalong-lalo na sa mga simbahan na nagdurusa at naghihirap sa buhay. Naalaala ko tuloy kahapon, naglaba ako ng basahan. Mga 7 piraso ang basahan na ililagay ko sa washing machine. May basahan na manipis, may basahan na makapal, may basahan na talagang parang sira na. May basahan na bago pa. At inihalo ko silang inilagay sa washing machine. Tapos ni-on ko ang washing machine at umakyat sa taas, naglinis na aking kwarto. Habang ako ay naglilinis, kalampag ng kalampag ang washing machine. Parang masisira ang washing machine. Talagang ang ingay-ingay ng tunog ng washing machine. So nagtaka ako, bakit ang ingay-ingay ng washing machine? So bumaba ako, tapos binuksan ang washing machine, nakita ko nagpupulupot sa bawat isa ang mga basahan. Sabi ko, wow, mabuti pa ang mga basahan. Nagpuluputan sa bawat isa, nagtutulungan, nagkakaisa sila. Kaya hindi sila madaig ng napakalaking washing machine. Sabi ko, mabuti pa ang mga basahan, nagkakaisa, nagtutulungan. Kaya kahit anong laki ng washing machine, ay hindi sila nadadaig ng washing machine. Sabi ko, sana ganon din kami sa mission station. Na kahit bago o luma, kahit mataba o payat, kahit mahirap o mayaman, kami rin ay magkakaisa upang hindi kami madaig na maraming hamon sa buhay paglilingkod. Upang kami ay maging totoo at tunay na simbahan ng Diyos. Dahil ang nagkakaisa na simbahan ng Diyos, anumang kasamaan ay hindi makakalupig. Lalo't lalo na kapag nagkakaisa at nagpupulot-putan sa bawat isa. Sabi ko, ang ganda ng basahang ito. Mayroon na akong maihumili bukas. Sa pamamagitan ng basahan, ipinapahayag ng Diyos. Kung mayroong pagkakaisa ang bawat miyembro at katawan ng simbahan, hindi tayo madadaig ng kahit ano paman. Daway sa pamamagitan ng banal na misang ito, sa 3 linggo ng panahon ng Kwaresma, patuloy po tayong maghanda. Bigyan natin ng halaga ang ating mga simbahan, igalang natin ito, at ipahayag ang pagpapahalaga at pagmamahal sa kanila. Subalit mga kapatid, ang simbahan ay hindi lang simbahang bato. Tayo din, ang ating sarili, ay templo ng banal na Espiritu Santo. Marami itong cobwebs, marami itong alikabok,
Kaya nitong panahon ng Kwaresma, mag-general cleaning po tayo ng ating mga sarili, ng ating mga puso, at ng ating buhay. At hindi lang pala ang ating mga sarili, ang templo o bahay ng Diyos. Tayong lahat ay bahagi ng simbahan ng Diyos. Sana patuloy tayong magkaisa, magtulungan at magdamayan. Lalo't lalo na magmalasakit sa mga simbahang lubos na nahihirapan at nagdurusa sa buhay. Tandaan po natin na sa pagkakaisa, hindi tayo madadaig ng ano paman. Amen.